Magandang araw at nandito tayo sa Tomasyan TV! At sa episode ngayon ng Tomasyan TV, ay tatalakayin natin ang kontribusyon ng Kastila sa bawat bayan o lungsod dito sa Pilipinas. Pero ang problema natin, anong bayan ang tatalakayin natin? Mon, di ba taga Laguna ka? Oo nga, no, sakto. Tama. Magandang paksa ito sa ating episode ng Tomasyan TV. Oo, maganda yan dahil mayaman sa kultura ang Binyan. Sigurado marami tayong matututunan doon. Oo, mga manonood ng Tomasyan TV. Ano pang hinahintay nyo? Samahan nyo na kami bumiyay sa Binyan, Laguna! At nandito tayo sa plaza ng Binyan, Laguna na kung tawagin ay Plaza Wisdom! Ang Binyan, Laguna. Ito ay may malawak na kapatagan na nasa kanlurang baybayin ng Laguna de Bay. Ang bayan na ito ay mayaman sa nagagandahang ilog, halaman at iba pang tanawin. Ayon sa kasaysayan ay natuklasan ito ng Kastilang kapitan na si Juan de Salcedo, ang pamangkin ni Miguel Lopez de Legazpi. At nagpatuloy pa ang pagbabago sa bayang ito nang dumating ang mga Agustinong pare na nagpalaganap ng reliyong Katoliko. At dahil nandito tayo sa Binyan, Laguna, umpisahin natin ang kasaysayan ng bayan ito na ihatid ni Tomasyan TV correspondent Ramon mula sa munisipyo ng Binyan. Magandang araw mga Tomasyan. Ako po si Ramon. Nandito po tayo sa Binyan City, Laguna. At kasama po natin ngayon, Sir Fernando Reyes ng Binyan City Police Station. Sir Reyes, ano po masasabi ninyo sa kasaysayan ng Binyan, Laguna? Ang pag-aaral ko sa aking nababasa way back 1689 nung natuklasan ng mga Espanyol ang bayan ng Binyan na kung saan hindi naman may tinuturing katong bayan kundi parang isang presidente na isang Paris Jesuit na kung saan ang pangalan ng Binyan pinangalan sa isang matandang puno na kung tawagin ay Banyan. Dahil sa kolokyang pagsasalita ng kaunting mga Pilipino ay ang Banyan na napunta naging Binyan. Sige po. Sir Reyes, ano po masasabi nyo ang epekto ng pagkasakop ng mga Kastila dito sa Binyan? Ang epekto ng tradisyon ng dala ng mga Espanyol dito sa atin sa bayan ng Binyan kung saan talagang pinigilan ng mga Espanyol yung kanilang pamamaraan sa pagkakayon ng mga establishmentos sa bawat bayan na sasakupan nila na kung saan pinagsama-sama nila magkakatabi yung paaralan, simbahan, munisipyo, tsaka yung God market. Dala-dala natin lahat sa ngayon. Nababago na lamang dahil sa makabagong pamamaraan na kapwa-patakbo ng ating bagong pamamaraan. Salamat po, Sir Reyes. Salamat, Mon! Alam naman nating lahat na ang pangunahing misyon ng Kastila ay palaganapin ng reliyong Katoliko. Ay, nakasaysayan na simbahan ng Pilipinas na ito. Makakasama natin ang Tomasyan TV correspondent na si John. Gandang araw. Ako po ang inyong Tomasyan TV reporter na si John Garcia. Nag-uulat mula sa Binyan, Laguna. Andito po tayo ngayon sa simbahan ng San Isidro de Labrador. Ang simbahang San Isidro de Labrador ay tinayo noong 1690. Ito ay yari sa Kugon, Pawid, Kawayan, Sawali at Sala. Ang simbahang San Isidro de Labrador ang kauna-unahang itinayong kapilya rito ng mga misyonaryong Agustino. Nasa may liwang bayan na siyang pinagdulusan ng krus ni na Kapitan Salcedo at Padre Alvarado. Maraming salamat, Tomasyan TV reporter dyan sa iyong makabuluhang pagtalakay sa simbahan ng Isidro Labrador. At ngayon, dumako naman tayo sa pamilya ng lungsod ng Binyan, Laguna na ihahatid ni Tomasyan TV reporter, Nikki. Ako po si Nikki Guzman at nandito po tayo ngayon sa palengke ng Binyan. Si
Kilala ang palengke ng Binyan bilang sentro ng kalakaran sa mga karatig bayan ito at ilugan ng Maynila. Ang palengke ng Binyan ay halos bukas ng 24 oras. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga ang bentahan ng gulay at susundan naman ito ng mga karne sa tanghali. Ayon sa tinderang aming nakapanayam, malaki ang naitutulong ng pagkakatabi-tabi ng mga importanteng lugar sa Binyan dahil hindi na nahirapan ng mga taong bumiyahe. Ang eksena kadalasang madarasan dito ay ang pagdating ng iba't ibang klase ng mga sasakyan na may dalang mga parinda tulad ng gulay, prutas at iba pa. Maraming salamat. Maraming salamat. Ako nga pala si Adrian Blon. Magandang araw, ako ang Tomasian TV reporter na si Paolo at narito po tayo ngayon sa Paaralang Elementarya ng Binyan. Ito ang mababang paaralan ng Binyan. Malaki ang kontribusyon ng mga Kastila sa paaralang ito, mula sa estruktura nito at ang pamumuno sa paaralang ito noon. Pag-aaral ng wikang Kastila at iba pang espesyalisasyon ang ibinahagi ng Kastila sa edukasyon ng paaralang ito. Guys, napagod ba kayo sa biyahe natin? Oo, pero sulit naman dahil marami tayong natutunan. Tama. Bilang isang residente ng Binyan, Laguna, ngayon ko na nalaman ang mayaman ng kultura at kasaysayan ng aking bayan ukol sa pagsakop ng mga Kastila rito. Ako naman nalaman ko ang importansya ng pagpoposisyon ng mga gusali sa ganung paraan sa pag-organisa ng mga mamamayan nito. At para sa simbahan, kaya ang bawat bayan ng simbahan, kasi gusto ng Kastila ay panagayap ang reliyong Katoliko. Magandang obserbasyon yan, Adrian at Paolo. At dahil may ganyang posisyon, ay upang mapadali ang pagkontrol ng Kastila sa bawat bayan sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo mga tagapanood at sana'y may natutunan kayo sa episode natin. Hanggang sa muling pagkikita sa Tomasian TV!